confidential funds ang pinaka-contentious o nagdudulot ng argumento o kontrobersiya sa pondo ng Office of the Vice President. Ito ang inihayag ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, sa gitna ng nalalapit na deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Aniya, simula pa ng 2025 budget ay tinanggal na ito sa pondo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, basic o mga talagang kailangan na lang sa operasyon ng pangalawang Pangulo ang ibinigay na budget para sa OVP. Eto mga pre ayon dito, confidential funds ng OVP aalisin na ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Ayan kasi alam nyo, etong si Sara Duterte po, expert po yan pagdating sa confidential funds. Diba? Expert po yan. Sa Davao City nga, ang laki po, nung mayor pa si Sara Duterte, ang laki po ng confidential funds ni Sara Duterte. Na-issue pa nga yun eh. Diba? So, magaling po siya dyan. So, ako, para sa akin, nararapat lang po talaga na matanggal po yung tanggalan ang OVP ng confidential funds. Diba? Kasi mahirap eh, hindi natin confidential. Ang dahilan nila confidential nga. Bakit mo papakialaman? Oo. May mga issue pa na lumalabas. So, weekly, may nagwi-withdraw ng 4 to 7 million. I think 7 million, 6 million ba? Basta ganun yung range. 4 to 6 or 7 million per week. Saan pupunta yung mga pera na yun? Yung bagman ni Sara Duterte nagwi-withdraw. Sana pupunta yung mga pera na yun? Hindi natin alam. Tapos ang dahilan nila, confidential funds nga eh. Tapos ito pa yung matindi. In 11 days! Ubos ang pera. Saan kaya napunta yun? Yan tanong ko, saan kaya napunta yung mga pera na yan? No? Hinigop lahat din. So, para sa akin, deserve ni Sara Duterte, no? Na matanggalan po ng confidential funds ang OVP. Yun lang naman ay para maiwasan na yung pagnanakaw. Di umano. Diba? Tuloy. Kaya para kay Senador Gatchalian, mas madali na itong resolbahin para sa 2026 budget. So as long as wala nang contentious items on, which is the confidential funds, feasible naman yung budget ng OVP. Bukod sa OVP, sinabi ng senador na magiging lubhang mahigpit na rin ang Committee on Finance pagdating sa confidential funds ng anumang ahensya ng gobyerno. Ito ay upang maiwasan ang mga issue o kwestiyon ng irregularidad sa panukalang pondo. That's another budget principle that we will be adhering to. Ano kayang nararamdaman ngayon ni Sara Duterte sa balitang ito? Ano kaya? Masama yung loob? Masaya? Siyempre, masama yung loob. Diba? Nakahinga ka dun sa na-dismiss yung yung tawag niyan, impeachment trial. Dito naman, medyo sasama naman yung loob mo, di ba? Mapapaputa ka dito. Sabi mo siya, putang inang yan. Di ba? Sara? The Committee on Hoy, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. And syempre, mag-like, share. Ayan sa mga bago nating subscribers, maraming salamat po. Finance. Yung mga intelligence funds, confidential funds will be limited to agencies that truly require them. Enforcement agencies, intelligence agencies. So hindi na free for all, no? Yung confidential funds. Inaasahan ng komite na ilalabas na rin ng palasyo ang proposed 2026 national budget ngayong buwan ng Agosto. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Dios. Nabasa ko yung komento sa video nito eh. Galit na galit sila dito kay Sherwin Gatchalian. Ang sabi pa sa mga komento, bakit mo tatanggalan? Ng confidential funds ang OVP, bakit ibubulsa mo ba? Ang galing mga komento pag mga DDS talaga tatanga-tanga eh, no? Ang galing maggawa ng ano talaga sila? Mahilig sa mag-imagine. No? Ang galing pagdating sa imahinasyon. Ang lupit nyo. Negatibo po lahat yung komento dito patungkol kay Gatchalian mga pre.
no, talagang hindi matanggap ng mga kulangot, ng mga DDS, na talagang mawawala na ng confidential funds ang OVP. Good luck sa inyo at pikat sa Bisaya pa, pikat. Anyway, eto naman at bigyan po natin ito ng reaksyon. Ayan so Supreme Court hindi raw dapat makialam sa impeachment proceedings ni VP Sara Duterte. So ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon. Hindi raw dapat makialam ang Korte Suprema sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte, lalo't mismong mga mahistrado ay impeachable rin. Yan ang giniit ng ilang miyembro ng mga progresibong grupo sa ikinasang kilos protesta sa harap ng Supreme Court. Ang tanong ko po dito, teka lang. Ang tanong ko dito, si Larry Gadon po, nagmura lang na disbar. Which is okay yun. Para sa akin. Pero unfair naman dito kay Sara Duterte. Nagmura, nagbanta. May kinuntak na di umano na assassin. Tapos, hindi po na-disbar. Ano to? Anong nangyari sa Supreme Court? Sige nga. Anong nangyari? Kaya sabi nga ni Larry Gadon, ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Diba? Kaya doon tayo nagtataka mga pre. Para sa iba pang detalye live mula sa Supreme Court sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano ba ang panawagan ng mga grupong nandyan ngayon sa Korte Suprema? Ruth, kinalampag nga ng iba't ibang grupo ang harapan ng Korte Suprema ngayong araw para ipanawagan sa mga mahistrado na baligtarin ang kanilang desisyon at ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit nila, kung walang impeachment trial, mawawalan na ng pagkakataon para Bakit ganyan yung ni Sara dyan? Yan yung sinusuot ng mga magnanakaw Yung nakalagay dito sa mata. Anong nakalagay dito? Convict Sara now. Litisin at panagutin ngayon na. Sa totoo lang kung wala naman talagang kasalanan si Sara Duterte, bakit natatakot kayong ituloy ang impeachment laban kay Sara Duterte? Diba? Yan. Dinumog kayo ng mga tao dyan. Tuloy natin to. ang mga tiwaling leader ng bansa. Matatandaan na idineklara ng SC na unconstitutional ang impeachment complaint na inihain ng Kamara laban kay VP Sara Duterte dahil sa paglabag sa one-year ban rule. Para kay Kiko Aquino D, co-convenor ng Tindig Pilipinas, hindi dapat nangingialam ang Korte Suprema dahil ang mismong mga mahistrado ay impeachable officials. Kaya sila raw ang makikinabang sa nilabas nilang desisyon dahil pinahirap at pinabagal nito ang impeachment process. Yun na nga Ang tagal na niyan. Diba? Pinabagal. Pinabagal ni Cheese. Tapos ang ending ganyan pala. So, may plano nga talaga. Diba? Huwag niyo pong kalimutan si Cheese sa 2028. I-flash po natin yan sa Iniduro. Hindi po natin kailangan ng dublikara na magtatrabaho sa gobyerno. Nakakaumay na. Naghain din ng letter petition sa SC ang ilang progresibong grupo tulad ng Taong Bayan, Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, Bagong Alyansang Makabayan at iba pang grupo mula sa iba't ibang sektor. Higit 100 daw ang pumirma sa Concerned Citizens Letter na inihain nila sa Supreme Court. Nakapaloob sa kanilang liham ang mariing pagtutol na ipatigil. Sabi ng mga DDS vlogger, mahal daw si Sara Duterte ng Taong Bayan. Bakit yan? Isa yan sa Taong Bayan. Yung nandyan, yung nagrarally, Taong Bayan yan. Bakit gusto nilang ma-impeach itong si Sara Duterte? Mahal ba talaga o isinusuka na? Yun yung tanong Kilang impeachment trial laban kay VP Sara. Hiniling din nila na magpatawag ng sesyon ng SC para isagawa ang public oral arguments ukol sa issue. Narito ang kanilang pahayag. Siyempre gusto natin mangyari, eventually payagan ng Korte Suprema, pabayaan nila na gampanan ng Senado ang tungkulin nito na simulan na, ituloy na ang impeachment trial. Anong nakalagay sa konstitusyon?
forthwith o agad. Dapat talaga Agad-agad. Hindi i-delay. Di ba, Cheese? Cheese, di mo naintindihan yun. Forthwith. Di ba? Hindi ko, ang hirap talaga na magkaroon tayo ng senador na lasenggo eh. Ay, nako, agad-agad. Ang ginawa ni Cheese sa forthwith, pinabagal. Pinabagal po ni Keso. Ay, Sus Maria Joseph naman, Cheese. Ha? Alam mo, marami nang napipikon sa'yo ng mga Pilipino. Hindi ka nagtatrabaho para sa bansa. Ha? Tingnan nyo. Tingnan nyo si Cheese. Pag-usaping impeachment, pag-usaping impeachment, pinapabagal niya. Pag-usaping pagbabanta ni Sara Duterte kay Speaker Martin Romualdez, kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos, wala pong imik si Cheese Escudero. Diba? Halatang halata, diba? magkaroon ng pananagutan. Hindi pwedeng mawala yung proseso ng impeachment. Otherwise, maulit po yung nangyari nung panahon ng diktadura na yung mga matataas na opisyal, wala talagang salbabida yung taong bayan kung sila yung mga abuso. Ruth, ngayong hapon naman, Balik. Ito nakalagay dito. Reverse the Supreme Court ruling. So, dapat yung desisyon ng Supreme Court, baliktarin nyo. Ha? Yun yung panawagan ng mga Pilipino, ha? Ha? Sana naman, makinig naman kayo sa taong bayan. Hindi, ang hirap kasi nito, yung magiging aso-aso kayo. Mahirap yan. Diba? Tingnan nyo, si Digong nakakulong na ngayon, pero kahit papaano, may ano pa rin siya, may kapangyarihan pa rin. Diba? May mga utang na loob tong, di umano may mga utang na loob tong mga to. Kaya ganyan, unanimous decision. Ruth, ngayong hapon naman, nagsanib puwersa ang isang bayan coalition na binubuo ng mga dating mahisrado ng Korte Suprema, ilang eksperto sa batas at ilang pro-democratic groups para maghain ng consolidated motion for consideration at motion for intervention. Sa kanilang motion, iginiit nila na mahalaga na mapagbigyan sila na mag-intervene o maging bahagi sila sa paglilitis sa impeachment case si Sara kahit hindi sila yung pinaka-respondent. Iginiit din nila na dapat magkaroon ng public oral argument sa issue para nga mailatag ng mga partido yung mga bawat argumento at lalong mapag-aralan ng mga mahistrado kung ano nga ba yung tamang interpretasyon at pagpapatupad ng impeachment proceedings alinsunod sa 1987 Constitution. Ruth? Yan walang ibang may kasalanan dito, no? Although marami naman sila, pero ang nakikita natin dito si Cheese Escudero talaga, no? Oo. Focus natin yung attention natin kay Cheese. Oo. Patawa-tawa lang yan si Cheese, pero ay naku po. Anyway, yun lang naman yung aking reaction dito, mga pre. Ayan tayo po ay pro-Filipino po tayo, hindi po tayo pro-China, no? Suportahan po natin yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Huwag po nating suportahan yung taong mahilig magbanta, 'di ba? Yung katulad niyan, yung babantaan mo yung Pangulong Bongbong Marcos, nagigilitan mo sa liig, huhukayin mo si Marcos Sr., 'di ba? Tatapon sa West Philippine Sea. Tama po ba 'yon? Ang matindi pa yung ano talaga, yung pinakamataas pa yung binantaan. Ngayon kayo, may mga anak kayo diyan. May mga minor kayong anak, 'di ba? Magiging proud ba kayo? Ipakilala nyo itong walang kwentang Vice President ng Pilipinas. Itong bobong Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte. Matutuwa ba kayo? Na ipakilala nyo yan sa anak nyo. Sabihin nyo, Nak! Siguro mga DDS matutuwa. Sabihin, Nak, ito po si Sara, astig na astig. Minumura yung presidente ng Pilipinas, kaya tularan mo. Ano, tama ba? Tama? Ay, naku po. So, anyway, yun lang naman yung aking reaction dito. Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo
sa lahat ng mga uploads natin. Maraming salamat po. Ayan, syempre, no, may Facebook po tayo, may TikTok po tayo. Ayan, huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kits po sa susunod na video. Ingat po kayong lahat.